Ibang-iba talaga ang mga politiko na mga Pilipino kaysa ibang lahi. Alam niyo kung bakit? Napakarami na po ng mga iskandalo dito sa ating bansa na isinasangkot, itinuturo ang mga politiko, especially sa graft in corruption, malversation of public fund. Ano ba yung malversation? Paglustay ng pera ng bayan, paglustay ng pera at pundo ng mamamayan. Ganun pong ang ibig sabihin nun eh. Di ba? Paglustay ng pondo ng bayan, paggamit ng pondo ng mali o maling pamamaraan. Yan po yun eh. Pero alam ba ninyo kung bakit ko ito sinasabi? Ni isa, wala man lang nag-leave or nag-file ng resignation for delikadesa. Okay? Merong isa, nag-resign lang as a speaker, pero congressman pa rin, si Martin Romualdez. Pero sa Kongreso at Senado, lalo na sa Senado, walang nag-resign. Merong isang nag-resign sa Kongreso, pero nagtago naman, si Saldico. Siya naman ay nag-resign, hindi for delikadesa eh. Nag-resign siya dahil pinababalik siya at magtrabaho sa Kongreso bilang congressman, hindi siya bumalik. So, nag-resign na lang siya dahil ayaw bumalik. Hindi siya nag-resign dahil sa delikadesa. Sa Senado, ni isa, wala pang nag-resign dahil sa delikadesa tungkol sa flood control scam. Alam nyo sa ibang bansa, walang ganyan. Sismis lang. Pinagdudahan lang. Resign. Elected o appointed sa ibang bansa. Sa Japan, sa China, sa Amerika, sa Canada, sa European Union, at mayamang mga bansa sa mundo. Chismis lang, pinagdudahan, resign ka agad. Para hindi madamay ang gobyerno at ang kanyang posisyon. Dito sa atin, sa totoo lang, sobrang kakapal ng mukha. Naglulumiyad ang ebidensya, pera ng bayan pinaghati-hatian, tinuturo na sila, may dokumento, may kontrata, dahil sila'y sangkot sa korupsyon. Ni isa sa Senado, wala man lang nag-leave. Wala man lang nadinig tayo na sila ay may delikadesa, nag-resign para harapin ang kanilang kaso. Mag-leave man lang ng ilang buwan pansamantala habang may kaso para kanilang harapin. Wala. Kahit hindi pa kinakasuhan, under investigation pa lang, at inirekomenda na ng mga investigador ng bayan, DOJ, ICI, Ombudsman, wala pa rin nagre-resign. Wala pa rin nag-leave. Ganon silang kagarapal. Kaya nga po, sa Pilipinas, hindi ko man nilalahat, pag napunta sa gobyerno, hindi talaga public servant. Hindi talaga paglilingkod sa bayan. Negosyo talaga at kapangyarihan. Kapangyarihan at pera ang kanilang habol. Kasi kung totoong naglilingkod sila, hindi pera at kapangyarihan ang habol. Madaling-madali nilang gawin for delikadesa ang mag-leave man lang o mag-resign dahil sila'y sinasangkot sa mga kasong paglulustay ng pera ng bayan. Maling paggamit ng pera ng bayan. Ganong katindi po ang Tagalog ng malversation of public fund. Paglulustay, paggamit ng pondo sa maling pamamaraan. Just imagine, ganun po yung kaso nila. Ganun po ang bintang sa kanila. Ganun po yung kinakaharap nilang problema. Itinuturo ng mga kontrakto, tinuturo ng mga district engineer. Wala, dead ma lang. Ganun sila. Meron nga isang senador dyan eh. Chismis pa lang yung warrant of arrest, nagtago na. Mula November, December,
Ngayon patapos na ang January, hindi pa nagpapakita sa Senado. Pero nagpapakita kung saan-saan siya nagpupunta. Kainan, pasyalan, nandoon siya. Pero tuloy ang sweldo. Grabe ano? Balikan natin ang mga involved sa graft and corruption. Isipin mo, ang kaso nila ay pandarambong, paglustay ng paggamit ng pera sa maling pamamaraan, paglustay ng pera ng bayan, tapos tuloy pa rin ang sweldo. Yun. Yan pong mga senador na under investigation sa graft and corruption. Escudero, Villanueva, Jingo Estrada. Yung tatlo lang yan. Unahin natin doon sa issue ng flood control scam. Matitindi po ang kanilang problema ang kakaharapin. Pero tuloy ang sweldo. Tuloy ang allowance. Tuloy ang mga benepisyo. Kung totoo na sila'y nagnakaw ng pera ng bayan, pinagnakawan na tayo, pero patuloy pa rin tayo nagpapasweldo sa kanila. Patuloy pa rin natin ibinibigay sa kanila ang kanilang mga benepisyo. O sabihin ng iba dyan, mga kamag-anak, pambihira ka naman. Hindi pa naman guilty. Totoo yun. Hindi pa talaga sila guilty. Suspect pa lang sila. Magiging akusado habang tinatrial ang kaso. Pero ang pinag-uusapan po natin, delikadesa naman. Kahit mahiya naman kayo. Tinuturo kayo ng inyong mga kasapakat sa pagnanakaw sa pera ng bayan, daan-daan bilyon at pinag-uusapan. Tapos, hindi man lang kayo mag-leave, hindi man lang kayo mag-resign. Ibig sabihin yan, tuloy-tuloy pa rin kayong binibigyan ng pera ng bayan, pinapasweldo, lahat ng benepisyo, kinukuha nyo, tinatanggap nyo. Tapos, ang kaso nyo, malversation at pandarambong at paglustay ng pera ng bayan. Anong klase namang mga tao yan? Mayroong senador na nachismis lang ang warat, ayaw nang pumasok, tuloy ang benepisyo, tuloy ang sweldo, galing sa pera ng bayan. Ganon pong level, ganon ang pagkatao ng ating ibang politiko, hindi ko naman nilalahat. Sa Kongreso, yung mga kontraktor na congressman pa, kinasuhan na, nandyan pa rin. Marami pang mga congressman noon at ngayon, ganyan din na sitwasyon. Wala pang nagre-resign o naglilib man lang kahit isa for delikadesa. Ulitin ko, si Martin Romualdez, nag-resign lang as speaker, pero congressman pa rin. Tuloy pa rin ang benepisyo at sweldo. Si Saldico, natigil na yung kanyang benepisyo kasi nag-resign siya dahil ayaw naman niyang bumalik ng Pilipinas. Ibang issue naman yun. Yan ang nakikita ng kabataan sa ating politiko. Pasintabi na po, hindi ko kayo hinuhusgahan. Pero sa kasalukuyang sitwasyon, hindi po magandang halimbawa sa kabataan ang inyong pinapakita at nakikita. Opinion lang ito base sa inyong ginagawa. Opinion lang ito base sa nangyayari. For information at education lang po ang aking topic, walang personalan. Please like and share ng ating mahalagang mga topic.